Grabe, gumagapang ito palabas sa bibig ko. Nagawa na natin. Nakagawa na tayo ng silungan. Isa sa pinakamapangganib na hayop sa mundo. Kagatin siya sa gitna ng mga mata at panuurin siyang bumagsak. Grabe mga pare, kakababa lang natin sa isa sa pinakaliblib na isla sa buong mundo. Sa susunod na 24 na oras mga pare, mabubuhay ako gamit lang ang mahuhuli ko at limitadong gamit sa backpack. I-update ko kayo kung nasaan at anong ginagawa natin. Grabe to, tara na. Para simula ng misyon mga pare, narito ang dive fins at spear gun natin. May dahilan kung bakit may spear gun na ipapaliwanag ko mamaya. Meron din tayong ilang gamit pa sa backpack. Meron tayong wetsuit. Yan ang magpoprotekta sa atin laban sa mga stinger at iba pa. Panatilihin tayong mainit habang nagda-dive. Meron tayong mask, makakatulong yan sa panghuhuli. At meron tayong mga GoPro dito. Meron tayong drone na sa totoo lang, wala namang maitutulong sa atin. Meron din akong steel at flint na nandito sa loob. Makakatulong yan sa pagsisindi ng apoy dahil ang hamon na yon ay mabuhay ako ng 24 na oras na ang kakainin ko lang ay mahuhuli ko. Pero hindi lang yon. Nandito tayo sa isa sa pinakaliblib na isla sa mundo. Sobrang saya ako makita ka. Hindi ako nakapagsalita ng Ingles sa 4 na araw. Karaniwan, sa mga isla na ganito, may kahit isa na marunong ng konting Ingles o may nakakausap ako. 4 na araw na akong binakapagsalita ng Ingles, kaya siguro medyo nababaliw na ako. Kung mapansin nyo sa episode, pasensya na. Pero di rin ako nagsisisi pare. May ilang maliliit na tradisyonal na bangkang pangisda at yun na yung pare. Tignan mo, wala talagang kahit ano sa paligid natin na yon. Sobrang liblib talaga dito. At may ilang mga problema na lumalabas kapag hindi ako makipag-usap sa kahit sino. Una, hindi ko alam kung saan pupunta. Pangalawa, hindi ko rin alam kung may isda ba dito sa isla. At pangatlo, ang tanging salitang sinasabi nila sa akin ay buwaya. Kaya iniisip ko na may mga buwaya dito sa isla. Astig, sige, simula ng hamon. Mabubuhay tayo sa liblib na islang ito sa loob ng 24 na oras nang walang pagkain. Mag-ikot na tayo at hanap ng makikita kasi wala akong alam kung nasaan ang mga bagay dito. Maraming salamat sa inyo mga tol. 500,000 subscribers na tayo. Simula pa lang to. 1,000,000 bago mag 2023. Kaya ba natin mga tol? Gawin nating posible to, i-share nyo sa iba at sabihin sa mga kaibigan nyo. Palakihin natin ang komunidad. Mahal ko kayo mga tol, sobrang saya ako kasama si Wade Papenfus Offshore Tales tuwing linggo. Kayo ang pamilya ko, lalo na kapag malayo ako. Dahil sa inyo nananatili akong matino. Kaya mahal ko kayo mga tol. Malalaking tipak ng korales ang inaanod sa dalampasigan. Tingnan mo, mukhang may magagandang bahura riyan at baka makakahuli tayo ng isda. Woo! Pinagpapawisan ako ng todo ngayon, baby. Grabe, excited na akong lumusong sa tubig. Dive na tayo, maganda ang pwesto natin dito at mukhang may bahura at istruktura. Pupunta tayo at susundan natin ang bahura na yan. Nagbibihis ako dito sa napakalayong isla na to ngayon. Ang dahilan kung bakit dinala ko ang aking spear gun mga tol ay dahil hindi ko alam kung ano ang meron dyan sa labas. Pwedeng may mga buwaya, pwedeng may mga pating, pwedeng kung ano-ano pa talaga. Hindi ko talaga alam kung ano ang meron dyan. At binalaan na ako tungkol sa mga buwaya kaya hindi ko gagamitin ang hand spear tol kasi wala naman akong proteksyon doon. Panahon ng lumabas at manghuli ng isda, baby. Kailangan nating pagkain para sa susunod na 24 na oras, tara na. Grabe, ang labo ng tubig. Hindi ko nga makita ang dulo ng baril ko. Woo! Woo! Oh. Grabe mga tol, sobrang nakakagulat talaga doon men. Halos hindi ko makita ang dulo ng spear gun ko. May isang malaking bull shark pa na lumapit at timingnan ako. Umalis din siya agad. Kapag nakabaril ako ng isda doon, lalapit lahat ng pating. Kasi naglalabas ng distress signal ang isda kapag binaril. Nararamdaman ng mga pating kaya lalapit sila at titingnan. Pag nangyari yon sa ganung malabong tubig, delikado talaga. Kaya tumigil ako at bumalik. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan para sa pagkain. Hindi ko alam gagawin natin. Mukhang kailangan na nating mag-scavenger mode, tol. Sige, mag-scavenger mode tayo. Iniwan ko na lahat ng gamit ko sa taas. Maglalakad tayo sa tabing dagat na to. Titingnan natin kung anong makikita natin. Sana makakuha tayo ng kahit anong pagkain. Siguro mga isdang inanod. O ewan ko, tingnan mo to. Kita mo to? Tingnan mo yung mga alimango. Subukan nating makahuli ng ilan. Grabe ang bibilis nila. Sige, ang daming maliliit na alimango dito sa tabing dagat. Baka pwede nating gawing almusal ang ilan sa kanila? Kailangan muna natin silang mahuli. Ang bilis nila. Ayun siya, susundan ko.
Nahuli ka na namin sa tingin ko. Ayan siya. Sige, hugasan natin siya. Naging ganap na scavenger na tayo. Nahuli lang natin itong maliit na alimango dito. Ito ay isang uri ng sustansya na magbibigay sa akin ng kaunting lakas. Tingnan mo, kaunti lang to. Hindi ko sure kung sapat ang sustansya nito pero susubukan natin. Tara. Gumagapang palabas ng bibig ko. Medyo matamis. Medyo malutong. Hindi masarap pero lunukin na lang natin mga pare. May isa pa tayong maliit na alimango. Naipinsanipin ko pare. May pagkain na tayo sa tiyan ngayon. Ang plano natin ay gusto kong hintayin na bumaba ang tubig. Kapag bumaba na ang tubig, pwede na tayong mag-explore sa mga tide pool at sa paligid. Sana makahanap tayo ng pagkain. Grabe, tignan nyo to mga pare. Isa itong lumang piraso ng bangkang inanod o kung ano man yon. Gusto kong gumawa ng silungan gamit ang inanod na bangka pare. Ang astig nito, magagamit natin to. Kukunin natin pareho itong mga piraso para sigurado. Nagawa na natin. Gumawa tayo ng silungan gamit ang bangkang inanod na nakita natin. Astig itong maliit na kubo na ito. Ay, nasa loob talaga tayo ng bangka ngayon. Tingnan mo, nasa bangka tayo. Ang astig! Kailangan natin kumuha ng pagkain. Hindi matatapos lang ganito to. Kailangan natin kumuha ng pagkain mamaya. Tingnan mo ang nasa punong to. Tara, naiwan ang itak dito. Seryoso? Ayos, nakuha natin ang itak. Tingnan mo. May nakuha tayong niyog. Tingnan natin kung may laman ito. Inamoy ko lang ngayon. Sana naamoy niyo rin yung asim nito. Bulok na niyog yan, hindi magagamit. Kailangan pa nating maghanap ng iba. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap. Niyog talaga yan pare. Regalo talaga ng Diyos pare. Di ako makapaniwala na nahanap natin ang gata sa suso ng Diyos. Ang gandang niyog nito. Tara, basagin natin at simutin hanggang huli. Woohoo! Putasan mo lang sa taas. Ganito. Ganyan lang, baby. Ang sarap niyan. Woohoo! Literal na regalo mula sa Diyos yung pare. Sobrang saya ko. Mag-relax muna tayo mga 1 oras pa bago bumaba ang tubig. At pwede na nating simulan tuklasin lahat ng bahura at lahat ng nasa likod natin. Di ako makapaniwala na nakagawa tayo ng silungang to pare. Astig! Nagpapahinga lang ako dito ng mga 2 oras na. Ang laki ng binaba ng tubig na yon. Maglalakad ako, tayong dalawa gamit ang machete. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng kahit anong pagkain para sa hapunan bago lumubog ang araw. Umagos na yon ang lahat ng tubig dahil malakas ang pag-urong ng tubig. May nakita tayong maliit na hermit crab dito. Ang ganda mo pare. Tigyan mo siya, astig talaga pare. Hindi ko kayang kainin siya, sobrang astig niya tol. Kita mo tong mga naipong tubig? Sana may mahuli tayong hayop dito. Tignan mo pare, ang ganda ng starfish na to lalo na sa sikat ng araw. Kamangha-mangha. Hindi natin siya patatagalin sa labas ng tubig. Magandang senyales yan. Wala na akong pakialam sa makukuha ko basta may pagkain lang hanggang bukas ng umaga. Sana may makita tayo kahit ano. Kita nyo, papalapit na tayo sa bahura at paakyat na tayo rito. Ang ganda ng spot na to. Ang daming starfish dito pare. Baka may mga hayop na trap din. Tingnan mo, may nakuha tayong sea cucumber. Tignan mo kung paano siya nag-squirt. Para siyang water pistol. Iwan ko muna itong hayop dito. Kung walang ibang pagkain, baka kunin natin siya. Alam nyo, nakakain na ako ng sea cucumber at hindi masarap. Tingnan mo, malapit na tayo sa lugar ng buhay na korales. Ang astig pare. Ano yon? May natapakan ako doon. Ano yon? Che! Yan ay conch shell na kakapulot ko lang. Isa sa pinakamapanganib na hayop sa mundo. At napulot ko pa gamit ang mga kamay ko lang. At siguradong may laman yon sa loob, 100% sa ilalim niyan, may tinik silang inilalabas. At sa totoo lang, kapag natamaan ka noon, kung makikita mo sa loob, tapos ka na. Katapusan ko na yon. Katapusan na ng kwento ko. Katapusan na rin ang channel na ito. Pare, kailangan kong mag-ingat. Paalala talaga sa akin yon mga tol. Medyo natatakot na ako. Hindi ko na itatago. Pinulot ko pa nga yung bagay na yon gamit ang mga kamay ko lang.
Di ko rin alam kung ano yon. Nararamdaman ko lang siya sa ilalim ng paa ko, pinulot ko at isa pala yung cone shell, pare. Grabe, tignan mo tong astig na to. Meron tayong magandang asul na starfish. Ayaw natin siyang patagalin sa labas ng tubig. Ibabalik na natin siya. Tingnan mo ngayon, isa to sa pinakaliblib na baybayin sa mundo. May cone shell na naman, mapapatay ka niyan. Kita mo yung hayop na nakaupo dyan. Kapag lumabas yan at naturok ka, tapos ka na. Grabe, tignan mo to. Isa to sa pinakamagagandang shell na nakita ko sa buong buhay ko. Tignan mo, may slug pa sa loob. Nakakatuksong kunin ang magandang cowrie shell na to. Sobrang ganda talaga niyan. Isa siguro yan sa pinakamagandang shell na nahanap ko. Pero hindi ko ito pag-aari. May hayop na dito nakatira. Mga kaibigan, ito ang tamang gawin. Inang kalikasan ito. Hindi ko ito pag-aari. Parang karagatan lang. Bahay nila ito kaya mahalagang ibalik ko. Ibabalik ko siya kung saan natin siya nahanap. Dito rin. Ang ganda talaga. Mahirap ibalik yan pero ganyan ang kalikasan pare. Kailangan mong mabuhay at hayaang mabuhay ang iba. Tama lang yon. Tingnan mo ang sea urchin pare. Nagbibiro ka ba? Kung natamaan ako ng bagay na yan, tapos na rin ako. Pare, parang puro mga bagay dito na pwedeng pumatay sa akin. Tingnan mo to. Yan mismo. Nakikita nyo ba to mga tol? Yan ang lionfish dyan. Grabe. Ayokong matusok ng hayop na to. Kita nyo siya dyan. Kita nyo? Ang ganda pare. Grabe, hindi kayo maniniwala. Naglalakad lang ako. Tingnan nyo. Parang natapakan ko ang pugita. Nasaan siya? Dapat nandito lang siya. Ayun siya. Ayun siya. Tignan nyo kung gaano siya nakakubli mga pare. Hindi mo siya mapapansin. Isa ito sa mga pagkain kailangan natin. Papatayin ko siya ngayon sa pinakamakataong paraan na pwede. Nakuha na natin ang pugita. Ang pinakamagandang paraan para patayin siya ay kagatin siya direkta sa pagitan ng mga mata. Narinig nyo yung lagutok. Patay na talaga siya ngayon mga pare. Tama, yan ang pagkain na kailangan natin. Gutom na ako. Di pa ako kumain buong araw kaya sabik akong lutuin ang pugita. Tingnan nyo, hindi ito magiging malaking pagkain pero sapat na to. Sinasabi nila na ang Australia daw ay may lahat ng mga delikadong hayop mga pare. Sa tingin ko, isa yon sa pinakadelikadong pangangaso na naranasan ko sa buong buhay ko. May mga lokal na Indonesian na nagtatanim ng seaweed dito at mukhang ngayon lang sila nakakita ng taong kanluranin. Tuwing lalapit ako, tinititigan lang nila ako na parang, ano ba tong nilalang na to? Bumalik na tayo kung saan nagsimula ang lahat, baby. Nandito pa rin ang shell na pantakip sa puwet, matibay pa rin. Sige mga pare, nandito na ulit tayo sa tabing dagat ngayon. May dala tayong machete at mayroon tayong bakal at flint. Simulan na natin. May nahanap akong maganda, madaan at hiblang materyales dito. Sana kumapit dito ang spark. At meron din ako mga katamtamang laki ng sticks dito. At ilang mas malalaki, hindi naman sobrang laki, pero mas malaki. Kailangan ko yan, ibalik mo yan dito. Grabe, yung kumagat, umapoy agad. Ang lakas na niyan. Kailangan pa natin kumuha ng iba at panatilihin ito. Heto na tayo. Heto na tayo. Heto na tayo. Kailangan kong magdagdag ng mas tuyo at matibay na panggatong sa apoy para hindi ito mamatay. Tingnan natin kung gaano kabilis magliyab ang mga ito. Kukuha ako ng mas malalaking kahoy ngayon para ilagay sa apoy. Sana mas mabagal itong maubos. Maganda na ang sapin ng baga natin ngayon. Nandito pa ang niyog na nakuha ko kanina at may naisip akong ideya. Gusto kong ilagay ang pugita dito mismo sa loob ng niyog at tingnan kung maluluto ito. Susubukan nating ilagay ang lasa ng niyog sa pugita. Diretso lang natin itong gagawin. Ngayon ko lang ito susubukan kaya excited ako. Sa tingin ko, posible ito. Kinukuha ko lang lahat ng uling at ilalagay ko ito diretso sa ibabaw ng pugita natin. Kita mo, nandoon mismo sa loob ng niyog. Ngayon ko lang ginawa ito, di ko alam kung masarap. Kaya kailangan nating subukan ito para itong magiging oven. Kaya bigyan natin ito ng kaunting oras. Kita nyo, may sapin na tayo ng baga at nilagay ko na ang pugita doon. Nasa ibabaw lang ang mga uling. Dapat parang oven ang dating nito para maluto ang pugita. Bigyan natin ito ng 5 hanggang 10 minuto at titingnan ang resulta. Ngayon ko lang ito sinubukan kaya hindi ko alam kung gagana. Subukan natin. Pugita niluto sa loob ng niyog. Iyan na ba ang una? Siguradong una yan pare, wala pang gumawa niyan kaya astig. Kita mo, unti-unti na siyang naluluto. Parang may maliit tayong apoy ng baga dyan at ang pugita ay nasa ilalim para itong perpektong maliit na base. Kung naamoy nyo lang ito, may amoy itong pagkaing dagat, niyog at smoky na bango.
para sa akin, napakasarap nito pare. Sa pugita kasi, mahirap talaga itong lutuin. Kapag nasobrahan mo ng luto, parang goma ang kalalabasan. At kapag kulang naman sa luto, hindi rin maganda. Pangit ang kalalabasan pare. Kaya parang roulette lang talaga ito ngayon kung tama ang pagkakaluto natin. Pero maliit lang naman ang pugita na ito. Siguro mga 2 o 3 minuto pa. Tapos sa tingin ko, alisin na natin ang mga baga at subukan na natin, ano? Ito na ang sandali ng katotohanan. Tanggalin na natin ang pugita at mga baga sa apoy. Huhugasan ko lang itong magandang pugita na nahuli natin gamit lang ang mga kamay natin. Subukan na natin pare, tingnan natin kung anong lasa nito. Tamang-tama ang luto natin dyan. Seryoso ka ba pare? Sobrang lupit nito. Ito na siguro ang pinaka-wild na adventure na dilala ko kayo mga tol. Paki-like at subscribe po na gustuhan ninyo. Kita-kit sa susunod na adventure. Much love, Shehu.